Yung Kulto-Kultura Podcast, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo eh. Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Tatandaan mo ako ang batas! Yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Kamusta na kayo? Na-realize ko lang, no? Parang 3 uploads na a week ang Flip Top at 2 battles a week lang ako. So, in essence, mapag-iiwanan pa rin ako sa 3 uploads ko na may isang Batas FM, 2 basehan, no? Pero hindi ko kaya gumawa ng dagdag eh. Parang pan 3 videos lang ang schedule ko ngayon dahil ang dami ko ibang inaasikaso. So, ewan ko, figure out ko kung paano mangyayari. Pero yun. Sa ngayon, ito, tangina. Class G tsaka Atoms. Spatan na natin. Pero bago ko simulan, gusto ko lang batiin ng distinctive na clothing. Ito. Yeah. So, spatan nyo lang. distinctiveph.com ata yung site nila. Kung trip yung Skumor ng... Dami nilang releases eh. So, yeah. Shoutout sa kanila dyan. Siyempre, Fatheads tsaka Batas na collab. Malapit na yung release na to. Next month na. At patapos na ang buwan ng February. So, ayan na. Kung di ka umabot sa pre-order, sa pre-selling, okay lang pare. May mabibili ka pa rin. Hindi lang ganun kadami yung magiging available units dahil naka-reserve na yung madami para sa mga nag-pre-order, no? Pero regardless, unahan na lang. Hindi ka umabot. Malay mo, pare. Nag-uusap kami ni Riel ng Fatheads na hindi maging huling release yun. Pero hindi namin alam kung kailan yung next. Pero yun, intention namin na masundan yun or matuloy-tuloy. Magdidepende sa takbo eh, di ba? So, yun. Isa pa, abang lang kayo. Malay nyo, may iba pa akong kausap ng mga brands para sa kung ano mga release. Mga collab or whatever. Di ba? So, yeah. Yun. At ating simulan na. Shoutout sa Flip Top, shoutout Flip Top staff, Flip Top crew, Flip Top MCs, Flip Top fans, Flip Top supporters. Nag-announce na rin or nag-explain na rin si Arik ng kung paano yung langit lupa. So exciting, no? Sobrang malaking props din para sa Flip Top at na-recognize nila ang mga mas maliliit na liga. Baga, tinulungan din nila na maging konektado, no? Konektado bawat isa. So yeah. At syempre,
Habang nakikita ko yun, nanghihinayang talaga ako sa pinlano ko na liga dito. Dahil kung natuloy ko yun, alam mo yun, posibleng isa yung liga ko dito sa kasali sa langit lupa. Di ba? Pero wala eh. Masama yung pakiramdam ko talaga. Hindi, yung pakiramdam ko, halimawan mamaya yung event kasi iba yung lineup ngayong zoning 21, iba talaga si Boss Ari. Sinasabi ng iba na parang small room siya pero hindi pa rin kagaya nung talagang mga kaganapan sa underground kagaya ng sa pinabatilan namin madalas na sa Motus or sa ibang liga sa FRBL mga ganun. Kasi parang iba pa rin siya kasi may stage siya. Siyempre si Class G, kilala siya bilang halimaw sa small room. Sa Motus nga, sa pinanggalingan namin, si Class G yung pinakaunang kampiyon ng Motus. Tsaka siyempre hindi pwedeng baliwalain kasi dun siya nangangana. Nung paghahanda ko pa lang talagang sabi ko, hindi lang si Atoms yung kailangan kong durugin, kailangan kong bumawi sa mga tao, kailangan kong bumawi kay Boss Ari, kailangan kong bumawi sa liga sa lahat na naniwala. Kilala si Class G bilang aggressive na na MC at syempre nagwo-wordplay din siya. Marunong din siya mag-jokes. Ang gagawin ni Class G is yun nga, yung parang mamain ako kasi ganun siya nakilala eh. Kasi Yung wordplay, yung pagiging seryoso ni Atoms na medyo nakalimutan niya, yun talaga yung nagdadala sa sa character niya eh. so tinapatan ko rin siya when it comes to lyricism tsaka sa flow, sa sulat, sa wordplay. Hindi lang siya yung tiningnan ko eh. Nakafocus ako dun sa kung paano siya tatalunin. Pero kailangan ko ring maging entertaining yung laban. Yo Class G, alam ko malakas ka at syempre kita-kits na lang mamaya, galingan natin. Kahit na ganito, alam mo naman si Jordan nga, 'di ba? Nag-champion ng may flu siya, 'di ba? Ayun Atoms, champ. Malaki respeto namin sa sana. Champion si Atoms. Sana maibalik mo 'yon. Pero ito, sana mabawi mo dito yung respeto champion si hinahanap Atoms? mo. At bilang dos por dos? gagawin ko yung party ko bilang kalaban mo dito sa battle na to. Good luck, champ. Tights tayo sa stage. Yeah, tangin na nakalimutan ko pumosing para sa thumbnail kanina. Shit, mamaya na lang ulit. Mamaya subukan natin, sana maalala ko. Kailangan maglagay ako listahan dito eh. Ng mga kailangan kong gawin. Left up, Zoning 21, nandito pa rin, Match Point Sports Bar, Mandaluyong City, pangalawang laban ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo na liga at syempre mga MCs na nandito pa rin sumusuporta kahit wala silang laban. Flip top pagingay para sa parating natin laban ngayon. Shoutout sa lahat mga represent collab, Crown Manila, High Minds, Real Jokes Clothing. Yan ang masarap na crowd sa langan. Mga patay. Kasi talagang mas magugulat sila eh. Tangina nyo ha. Tulog kayo ha. Mas masarap gisingin ng tulog. Ang labo na sinabi ko. Pero di ba? Pagka tulog yung crowd, parang tas mabigla mo. Boom! Putang ina nyo. Ngayon alam nyo na. Di ba? Parang ganun siya eh. Hindi siya ganun kadali. Pero ang sarap. Kawaga, ang sarap ng reward. Yeah. Black Manila, Flip Top Beer, Hype Beat, kay Boss Benji, Ulap Unhinged. Baga. Siyempre tulog sila dahil maaring hindi nila masyado kilala yung MC. So, yun yung underground mindset ko eh, na parang tangina nyo ah. Alam mo yun? Ganon. Kumbaga ganon yung disiplina namin dati simula sa pagbabanda. Na parang pagkatapos ng gabing to, kumbaga dumating kayo sa venue ng most probably hindi kami ang pinunta nyo. Parang, pero uuwi kayo na kami na alala nyo. Parang ganun. So, siguro masyado ako nasanay na nasa underground kaya trip na trip ko yung ganung tugtugan na yung ganung pakiramdam. Yun, yung ganung pakiramdam. Yan. Ano siya, may excitement siya para sa akin. Yeah. Linya-linya, Pinoy Pawn Stars, RX Panda, lahat ng tulong suporta. Siyempre, Box and Dose, shoutout sa kanila. At sa kanan ko, Naga City represent para sa inyo,
Magihay tayo lahat para kay Atoms. Sa sintensya may lusot Umabala sa ang buot Na direktang naluot Hanggang mapahalik sa paa Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat Sa reseta na lukot Atoms nga pala, shoutout sa Oragon Rap Battles, Oragon Shoutout Rappers Barry Community, Brown. Motus Battle League, MMXN and Clothing, Crown Manila, Seven Heads Production, Kenji Braids, at Linya Linya. Yeah, shoutouts palagi sa Motos Battle League. At sa kaliwa naman, silang Cavite represent para sa inyo. Magihay tayo lahat para kay Class G. siya Kalihali ka na sa to Maayusin na ang forma Hakutin mga kosa Balutin na ang bomba Paso ay roronda Shoutout lang sa Baxendos kay Jeline. Salamat sa pag-intindi palagi. Mamaya na iba. Laro muna tayo. Nanalo ng coin toss si Class G. Pinili niya mauli si Atoms. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat, zoning 21. Atoms. Dinig! Sa mga di nakakaalam, magkalaban dapat kami neto sa Motus kaso na-risked yung aming battle. Oo, sa Bicol nagkaroon lang ng masamang disaster kaya tong class agad kinansel. Kaso pag-chat ni Enigma, bigla kong nakita versus Class G game. Sabi ko, G, nang yung machiks na manok ng henyo'y gawin kong fried chicken. Pagkat ito na yung grave, magtatapos. Ngayon, stage ka na malalaos. Oo, drain up na muna kita sa Motus class para sa flip-top stage ka na magtatapos. Class G? Pwede naman Dave Denver o kaya Diyos, ba't binigay mo'y pantapa lang na leche? Pues tatapak-tapakan parang cockroach pagkat sagabal ka na peste. Malamya naman daw yung Atoms. Huwag kayo sa salamin na makapal na kadepende. Tandaang mas delikado si Cyclops, lalo pag nagtatanggal ng lente. Kasi kung puro kasi Sigdus nagdala, si Sigdus nagbuhat, di na ako dyan magugulat. Siguro kung nirap niya na mas mabagal yon at may pause pagkatanggal. Tapos tsaka niya sinabi yung last line or yung half ng last line. Baka mas umepek, mas nagland yung suntok no? Kung puro kasisig, ayan tuloy, dinakdakan ka ng may utak. Kasi kung puro signos, 2x2 pares, pues lagay niyan tagilid. Kung ganyan yung putahing hinahain, di na nakakabilib. At pag tunglak, biglang umawit, malamang di yan madinig. Pagkat ang gusto ko'y patahimikin tong galing silang at isilang bibig. Pagkat puhunan ni Class Sigaw, wag mo nang itanggipar! Nakaka-bad trip yung boses nito, parang yung sa Malunggay Cheese Pandesal. Mas okay pa yung tinig ni Batas at Lisabars at Imagery Wagas. Samantalang to, parang classroom na walang teacher kasi puro ingay lang yung naririnig sa class. Teka, ba't akong ginamit ni Atoms? Gagong to na parang consolation prize. Alam mo, buti pa yung kay Tado ka. Kasi kadalasan ng mga line, walang bantas, puro lang rising intonation. Ganyan kababa itong class na parang ating education. Panay sigaw sa delivery. Ano ka manganganak? Pues pagtapos niyan, di ka na aaray. Kasi after mag-bleed, maternal death, alam nyo kung sino yung tigasilang, siya yung mamamatay. Nagpapagod kami kasusulat ng punches, kala mo sigaw na yung magpapa-knockout! Kaya anong G-class? Baka G-cash, kasi puro cash out! Motus! Yung link nasa comment section. No need to gamble, patay tong idol, gamit ko rifle, bagsak niya'y tagilid. Hindi rifle yan, yo. Para di na makabosi sa timik at di na madinig asintay sa liig na parang Charlie Kirk. Kaya, So, trend na ba talaga yung ganong klaseng bending dyan? Charlie Kirk? Liig?
Gipilano Galicia, San Mandalhing Intablado Panis ka. Sa pakinsaksakin ratraten ngayon men sinong mas delikado sa dista. Kaya anong vaccine dose? Try natin sa boxing boss para malaman kung punches kung kanino ang the best. Itong may triple G na initial ma-GGG nitong CA. Canelo Alvarez. Pinakita ko lang na ako'y hindi nasindak. Sa atin ako yung mas matindi maging champ. Unang round pa lang pinaulan na agad ang mga hard-hitting punches parang Pereira kay Ang. Kasalanan ko rin kung bakit aking name. Sorry, hindi ko mapuntosan yun. Ina-assume ko na UFC yun. Hindi ako updated, so hindi ko alam. Pero alam ko yung pangalan na Pereira. Hindi ko nga alam kung tama yung Pereira, ganyan. Hindi ko alam kung tama pagkakabigkas ko. Nakikita ko lang sa feed ko, pero wala ko idea. My bad. Nasa bottom line ngayon nagbabalik tong tiga motos die. Maghahasik sa'yo lang focus buy. Malagim ka na ratratinang submachine na naka-auto fire. At last, pinaunan ako na ng bala yung class. Ito ay parang massacre doon sa Columbine. Time! Okay din yung ano niya, no, yung pinaka-rapping ni Atoms. Baga, rapper talaga siya. Yeah. Pero gusto ko yung isilang bibig. Tapos, ang wordplay niya mas ano bini-breakdown niya yung salita eh. Silang, parang ganun eh. Hindi lang first time na ganun yung ginawa niya. Ilan yung cash out, di ba? Paano ko ba i-explain? Binabase niya sa basta ano hirap explain hinahati niya parang ganun Tapos yung class, ating education, maternal death, yung auto fire, tas Columbine, tsaka yun nga props sa rapping niya, 'di ba? Yung kung paano siya mag-rhyme, paano siya mag-flow, yung cadence, yung kung paano niya binibigkas yung malinaw, solid. So, yun. Tingnan natin round 1 ni Class G. Yo! 2024. Nagka-2x2 tournament. Tama? Tara muna't ating balikan. Si Boss Arik, nag-chat sa Team Bicol. Kasali kayo sa bracket, galingan. Nung nabasa ni Atoms, 2 minuto sa Iran tapos may kapares. Nahibang! Palibhasa sanay na mag-champion sa 2 minutes challenge parisan. Iba yun, boss! Pero kamusta, Atoms? Lumulobo pare. Kaya hindi ako believe sa pagiging champion nito kasi may panlolokong nangyari. Sila yung todo abante hanggang yung trono nadali. Paano yung laban 2x2 tapos may trosong kasali? Lugi! Talagang walang makakabakbak. Isang payat tsaka isang mataba na pandak. Yung duo nyo ni Cygnus parang marksman na tank. Pero sa totoo lang, si Cygnus lang naman talaga yung nagdala. Oo, yung siglang-sigla habang tong sigago tamad magtrabaho. Sinisigundahan lang yung plano. Buti na lang may sig na masigasig kaya nasigurado yung panalo. Kasi noon, hindi yan nagcha-champion sa mga sikat na liga kahit ang layo na ng binagtas. Aba, move it! Atoms, matuto ka din pumaspas tanga. Kaya nga binigyan ka na ng ka-joyride na likas magdala kasi wala kang mag-grab pag mag-isa ka lang kaya inangkas ka na! Tangina ka. Alam mo kung bakit wala pang panalo sa one-on-one? Paano di ka naman maunawaan? Alam niyo kung anong standing nito? Pinakamaraming wordplay na binitawan.
Tanginasan mo ba kasi yan natututunan? Napaka-wak tsaka banu niyan. Kung merong wordplay mongoloid, ito puro cut. Tarantaduhan! Kasi sample ng mga linya nito. Ngayong Yan, parang ganon sila mag wordplay. Parang iba Iba yung pag wordplay nila sa nakasanayan ko o siguro nung sabihin mo nung panahon na nasa Pilipinas pa ako at nag-wordplay, alam mo yun, yung kung paano kami mag-isip ng wordplay, parang magkaiba. Yun, kagaya nun, katarantaduhan. Alam mo yan, katarantaduhan. So, hindi. Iba lang. Alam mo yan, hindi ko sinasabi pangit, sinasabi ko iba lang. Bagong perspective siya para sa akin. O ginagamit din ba namin dati yung ganong approach? Parang medyo rin. Lang siguro, mas yun lang talaga yung direction nitong mga ngayon. O at least silang dalawa. Avril Lavigne ni Supremo makikita. Putang ina mo, ang lakas ng tama mo. Ayoko pa naman na sana naman line mark kasi baka mapuno na naman ng mga hatred. Pero Atoms, why do you have to go and make things so complicated? Tangina, nag-iipon lang kasi yan ng mga wordplay tapos binubuo ng random mga reference, mga elements, mga chemical reaction. Kaso sulat ko tatabon dyan sa mga ginugel mo maghapon kasi yung dala ko mas sa mga bagay na kinokompose ng atoms. Tangina lahat ng tore rekta, wala munang pasensya. Pupunuin kita ng benda hanggang mawala sa eksistensya. Pupulbusin kita na halos wala silang makikitang ebidensya. Hanggang yung gagawin ko sa atoms di na mapapaliwanag pa ng siyensya. Tayo na si Cygnus, ginagaya si Invictus. Malamang marami dyan ang sasang-ayon. Si Cripply, puro pagnanakaw, mga ibang video nire-reaction. Si Topper, puro parody nung huling laban nila nung ahon. Ngayon gayahin mo style nilang seta na puro wordplay. Patunayan mong hindi origin, mga oragon. Okay. Si Class G yung parisan. Trosong kasali. Tamad magtrabaho. Ano nga ba yun? Tamad magtrabaho. 2x2 trosong kasali. Yung tamad magtrabaho, hindi ko maalala kung paano ginamit. Sigurado panalo laro kay Sig. Tapos yung inangkas ka na, katarantaduhan, tapos yung chemical reaction, papunta pala sa atoms yun, no? Kinocompose ng atoms, tapos siyensya. Mas maganda yung presentation ng kay atoms. Pero tingin ko mas may mga nag-land. Nag-rhyme din ng maganda si Class G, no? Kumbaga, magkaiba lang sila talaga ng delivery kumbaga, kasi syempre kay Atoms mas malutong, snappy, ganun eh. Yung kay Class G parang malumanay na gano'n eh. Alam mo yun, kumbaga, hindi mabilis yung alon ng tubig. Yeah. So, kumbaga, kung hindi mo titignan sa malalim, masasabi mo na, puta, mas magaling si Atoms. Yun. Pero, kung maintindihan mo na gano'n lang talaga yung flow nung kay Class G, kumbaga hindi niya sinabayan sa pagiging snappy. Alam mo yun? Parang hindi staccato type. Kanya, pwede maging disadvantage siya kasi minsan, pero sa akin, tingin ko nakuha niya yung round na yun. Yun. Tingnan natin round 2.
Saan ko daw natutunan yung wordplay? Hindi pa ba obvious? Paalala ko lang, class, ikaw yung pinakaunang kampiyon ng Motus. Pwes, papaulanan ko ng wordplay hanggang yung tenga niya marindi. Oo, mataba ako. Mabigat kasi yung punches, kaya kita nyo, magaang pisngi. Mabigat. Oo, yun ah. Magaang pisngi. Magaang pisngi. Bine-breakdown nila sa syllables. Yun. So, ginagawa rin namin yun sa tingin ko dati, pero ako personally, hindi yun yung mas ginagawa ko. Yun. Kaya siguro naninibago ako pakinggan kasi hindi ako sanay makarinig ng ganong o hindi ganong dalas ko siya narinig. Tas dito ganon. Gaan. Wait. Wait. Parang yung may Nego G style. Na G nyo, magaan, mabigat, G, gramo, kilo. Round 2 game! Tanda ko nung bata ko, panya ko. Di ko lubos maisip na balang araw makakalaban pala kita, hamtaro. Tangina kasing pisngi yan, pang lesbian yung kurtihan. Ipapaalala ko lang, hindi ka rapper, vlogger ka, Boss Liam. Paano ko mabubuntis yung asawa ko? Ito, ang buya ko. Tagag. Di kita dyan tatantanan. Alam mo ba, class, pag magkasama kayo ni Jilin, sa'yo ko mas nagagandahan. Sa sobrang puti niya, kinuha siya sa isang soap opera. Tangina, malandi ka. Malaman-laman ko yung role na binigay pala kay Repa, maging labandera. Kanina ko pa siya sinasabon. Yan ang di niya nakita. Kaya anong Glenn? Baka Glenda. What a brilliant idea. Kasi yung aggression niya hindi suit. Saswag niyong di niya ma-explain. Ito na yata yung sinasabi sa Facebook na isang performative male. Bading ang puta! Nung nakaraan, pumunta to ng Baguio. Tangina mo ka. At sa ribulto ng burat, nagpapik siya. Meron pa dyan mga copy. Pwede niyong kunin. Fact check, fact check. Tignan niyo yung account kung verified na siya yan. Dito AI sa ribulto ng burat, nagpapik siya. Ang lamig-lamig sa bag, yung puki ng ina mo ka, in-hit ka. At diba, sip-sip ka kay M-Site? Kay Sur ka din kumukuha ng insight? Di mo ba sinakyan tong rebulto ng burat? Total sanay ka man day ride. Para daw panalo ay sure, dadayo kay Sur nang siya'y mag-dominate on stage. Para sa bars, pumupunta ka ng Baguio para kay Sur, ano kanya, strawberry shortcake? Pwes, wala akong pake kung mag-ambagan kayo o lalaban ako sa bakbakan na to. Kasi kung pinapatakbo ka man ng Sur class, ako na bahala magpagapang sa'yo. Wala naman akong problema kay Sur. Katunayan, idol ko pa nga yan since high school. Pero kung gustong ibawi nung henyo yung manok niya sa taga Bicol din, come Sur. Kasi kahit magpatulong ka sa iyong mentor, you're not able to gain score. Para sa bars, pumupunta ka ng Baguio, samantalang Baguio yung pumupunta sa amin, magkaiba tayo, mag-brainstorm. Wala ka na ditong mabibilog. Di na makakaskor sa akin ng baklang to. Kasi kahit anong pasikot-sikot, sa kamarin ni Sur pa rin yung bagsak mo. Bading! Kaya pala may ass sa name niyang Class G. Yaks, that's fucking nasty. Sinibak-sibak lang to sa Baguio, nagmistula kang puno ng pine tree. Ano Glenn, you wanna try me? Nang mabihid, itong almighty. Pagkat ulo niya yung gagawin kong pendant sa aking chain na parang suot ko iyong ID. Isa-isahin, lahat isusunod, uubusin ko buong tray bumot. Pagtsatsyap-tsapin yung mga braso parang mga nagsasayaw na mga igorot.
Kalma. Wawakwakin niyo ang tiyan hanggang yung organ lahit mailabas para maging interesting kanyang intestine nakin pang nilaslas. Kada interval, kita niyo internals at walang sawang pagtalsik ng bloods. So unin yung naging laboratorio at nasaksihan yung tamang pag-dissect sa class. At last na, naging messy yung sahig ng maikalat ko yung bloods niya. Gusto ko lang iparating ganito mag-horror core ng malagim, kaya pakiligpit na nga yan pla, Redel. Oh, call out ba kay Plasma yun? Oh, parang maganda mapanood yun ah. Kaso parang hindi pa pwede, no? Hindi pa pwede, Atoms. Ikaw naman, no? Gusto ko yung Motus, yung obvious Motus. O, tsaka ano rin, obvious na eh. Di ba? Hindi mo na nga kailangan isunod yung line, pero yeah. Yun. Tapos yung strawberry shortcake. Tapos yung papagapang sa'yo. Brainstorm tsaka yung Igorot. Yun. Tingnan natin round 2 ni Class G. Pero teka, ano to Plus pare? Kinall out? Ano ang tingin mo dyan? What's up, yo? Tangina, dinamay pa yung mga igorot. Aba, gago ka, Chong. Gayang-gaya yung chop-chop ng mga igorot. Paano trabaho mo yun? Pero bali-balita. Nagkakamabutihan na sila ni Platito, yung dating hinipuan niya sa hita. Oy! Madalas na silang nagiinom, madalas na din silang magkita. Nilalasing niya yun palagi hanggang mawala sa kanyang diwa. Kasi pag basag na yung Platito, dun lang siya nakakatikim ng hiwa. Oy! Sana all! Ba't naman ganun reaction mo, Class G? Kaya palakpakan naman natin si Atong, siyempre. Kasi nangyari na yung motibo nitong dati lang na nanghihipo. Alam niyo yung laro sa perya, yung maghahagis ka ng piso. Wala yung pinagkaiba sa ginawang diskarte neto kasi ginamitan pa ng pera, mauwi lang yung Platito, Diyos mio. Walang-wala ka na bang choice? Tigang na ba yung toy? Kaya pinagtyagaan mo yung masebo na Platito, makaranas lang ng joy. Oy! Motos! Yo. Pero mabait naman niya si Atoms. Meron lang talagang ugali na badang. Kung tutusin, nung pumunta kami sa Bicol, naumay kami sa mga pagkain katakam. Biruin nyo, pagkasaing ng kanin malamang, meron na namang laing sa kalan. Tapos kinabukasan, kinagabihan, putang ginagabi na naman! Putang na, dahon na tinatay ko nun eh. Sinong di mababad trip? Yung pakikisama nyo ang pangit. Putang ina yung midnight snack namin noon, titingala ka lang sa langit. Ginutom ako. Kaya sa hamon na to, bilang gante, ako naman yung hindi magpapalamon sa'yo. Game? Game! Sabi niya kanina, sa Motos pa dapat gaganapin yung laban na to. Kaso nung 10 days nilang biglang tumagas, pinakancel yung laban namin, lakas ng amat. Ano kayong manong bagyo? Kasi lalaya na daw yung kuya niya sa pagkakulong na dinadanas. O, anong pakialam namin doon?
Eh kaso kinasaulit ni Boss Arik yung laban na to, masyado kayatang minamalas. Kung noon naligtas to, nang nakakulong, pwes ngayon wala kang takas. Yung estilo ko mas pinatalas. Huwag mo nang subukan manlaban. Kaliwat kanan yung suntok, tapos pinagtatadyakan. Kung may lalaya nga lang na isang tao yung trabaho, di niya na nagawa na gampanan, ano pa kaya ngayong ang dami kong pinapakawalan? Tangin na di na ito makaka-eskapo. Matik patay ito sa aming duelo. Round 2 pa lang, may nanalo na, wala nang mahabang argumento. Pero palaisipan, kung bakit yung kuya niyang nakulong laman ng berso, paano baliwala tung kainkwentro, kaya pinatay lang gamit tugmang preso. Nireview niyo ni Luna yung battery ko Rest naman kayong tanga. Joke lang, pagaling ka, idol. Oo, kaso di mo yun kinalakas. Kahit alam kong marami kang natutunan dun sa ginawa niyong palabas kasi may kaya pa akong ilabas. Tipong itaas pa yung antas na kahit kasama mo yung aral na mag-review, di ka pa rin aangat sa klas. Kasi mamaltrato ng mga gago, yun yung nakalatag ko na plano. Pero kung dismayado, kasi diskumpiyado ka sa boto ng hurado, total ka-close mo naman yung tao, pa-review ka mo para klaro. Para maunawaan mo pa lalo kung paano ka natalo. Break it down. Ooh. Parang may kasama talagang may kasama talagang animosity yung dulo, no? So yung hiwa, joy, titingala ka lang sa langit, hindi papalamon sa'yo, wala kang takas, pinapakawalan, tsaka yung tugmang preso. Yeah. So ngayon naging mas takato na rin yung delivery niya, no? Hindi na yung parang kanina na ano ba pagka ganyan? Ano ba pag hindi staccato? Ganyan. Yung aangat sa class din, yun, pinuntasan ko yun. So, yun. Tingnan natin ngayon ang round 3 ni Atoms. Paano daw natalo? 2-0 nga ang putang ina. O ito, para 3 talaga. Pukin ang ina mo ka. Platito lang naman yung malakas mong linya Alam ko, Platito, babanggitin mo yan dito, kaya meron akong hinanda. Yung ebidensya galing pa sa kanya mismo, yung galing yung post sa kanya. At ang sabi niya dito, I just wanna clear up some false rumors. With my friends, Atoms has never disrespected me in any way. Stop asking me. O ano, nasyak ka? Kanyang bitaw, puro Platito, ayan tuloy, basag siya. Oo, tangina mo ka, Mali ka ng inasar mo, Glenn. Yan ang itatak mo, men. Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa may screenshot na kayang ipatarpulin. Pinagmamayabang niya kay Rap yan. 4 na taon lang daw yung ginugol niya bago makapasok dito. Ang wak pala niyang gago. Oo nga, kinailangan ko lang ng 2 taon dito pag ganap nagkampiyon. Di ba sampal yan sa mukha mo? Ano sabi niya? Wala pa daw akong panalo sa 1-on-1. Bakit? Di ba champion ka sa motos? Champion ako sa flip top. Ilang beses na ako nag-champion sa with beat at nag-champion sa vidbat. Pwede mo ko i-fact check. Di yan sa pagsisinungaling. Sa sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. Sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. Sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. Fake Wait choke. lang, putang ina kasi na ito ni Platito eh. Sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. At nireview nga namin ni Luni, nag-break it down yung linya niya. Kaso literal na wala kaming masabi. Kasi antitipid mag-bars. Isipin mo kasama ko na yung aral pero parang ayaw niyang makinig ng class. Kasi isipin nyo yung linya na ibang klase ako, ginamit na ni Luni, ginamit pa ni Kilua, ginamit pa ni Class G, tapos nung pinuna siya,
Sa comment section, galit na galit siya. Baka jowa mong si Jeline yung ibang klase kasi gamit na gamit na. Kaya kay 30 ka bumagsak, talagang body bag ka pre. At kaya ka nag-short doon sa slack, masyadong kaki ka kasi. Talo ka dapat kay Rapian. Ikaw talaga dapat dun yung nadali parts. Oo, yun ay naging cooking show sa class na parang culinary arts. Yan bandila mo, pag hinila ko, titigil ka na? Pwes, sa atin, ikaw ang maawit dito, G. Pakitaas ng kanang kamay, sakali. Pakilagay sa kaliwang dibdib. Pagkat ito na yung ating victory o mapapatapik ka sa dibdib kasi sobrang classic neto, G. Kita nyo standing ovation yung linya ko sa class na parang flag ceremony. Parang big lang at tuse, di lang basta pang katuwaan. Kita nyo yung setup pero class pero pang punch, pang bulagaan. Kasi, kala nyo sa flow, ako'y pagod na. Heto pa yung na-blow ngayong sabog ka. Di kita titigilan, panggigigilan, magkalasog-lasog ka. Kita nyo ngayon, laos-laos na. Eto ngayon, natasabog ka. Kahit nagamit diploma o kahit diploma class, magtatapos ka. Ano, hindi kaya yon. Kaya si Down syndrome na patikom. Gawin mo na lang kasing sign language yung bars. Kasi para lang naman sa akin tong special education, kita nyo walang sinabi yung class. O kaya, ako na yung karma nitong champion, bulagta pagtapos kong pagbabarili ng Magnum. O puro pagkitil ang gagawin ko sa class. Parang assassination classroom. O ulig niya iiwan kung laslas, wala ng hangin. Mga bintit kamay tagpas, kawawa kamin. Putol-putol kang lalabas, patayan sa'kin. Ganyan pagpasaway sa class, sanay magkating. Tinanggal ko muna yung mga parody para di na basic. Bumalik ako sa aking hilig, kaya tong tigamotos baklas. O inalis ko muna yung mga gimmick, ganun ako nag-focus sa class. Pinakita ko lang na di tayo magkaantas sa punches at angle ko plakdachong. Kaya tong binigay mo sa akin ay baklas, ito ibang caliber ng atoms. Naredeem ko na rin sarili sa wakas. Pinakita ba't deserve ko yung title ko na champion. At dahil tapos na ako sa class, handa na ako mag-take ng master ko sa ahon. So, nabigyan si Atoms ba? Royal Rumble, no? AI to, ulo! Oh, may credit ba yan? Parang yung sulat mo yan sa motos, inedit mo lang. Ang dami pa ng girlfriend. Sa babae, walang respeto tong si Iho. Eh, dun palang pinatunayan mo nang hinipuan mo talaga si Platito. Pero round 3 na. Gaya na nakita nyo. Dito na siya madalas mag-choke, tsaka hingalin. Yung performance, alanganin. Yung mga sulat at gawain, di magawa na sariwain. Pero dahil dinurog na kita nung round 1 at round... Hindi, sa yung round 1. At dahil hindi ka naman iba sa akin, bibigyan pa kita ng isang round na kailangan mong alalahanin, kaya kapit! Kahit di ka na dapat pinaghahandaan sa dalas mong makalimot, yo, kaya kapit! Kahit di ka na dapat pinaghahandaan, may dala akong bolo diretso sa yung ulo hanggang makita laman. Pag wala ng taklob, labas na yung utak, di ko pa rin tatantanan. Ako nang bahalang humugot ng mga bagay na di mo natatandaan! Tanginang yan. Teka, hindi pala ako nagsabi ng round 3 ni Atoms, no? Nanood na lang ako. So, sa round 3 ni Atoms, dali, tatandaan. Lista ko lang muna yung tatandaan. Baka makalimutan ko rin eh. Excuse me. Yung basag siya, tarpaulin, Nico Manning, shoutout Nico Manning ng Crown. Culinary arts, flag ceremony, magtatapos ka, tsaka yung cutting, yun, bigay ko kayo. No? Pero nagulat lang ako sa unang angle ni Class G na round 3, parang ano talaga eh. Tinapos niya kagad yung round 3 ni Atoms eh, no? Kasi totoo, ewan ko kung bakit, pero bagsak yung energy niya sa round 3. Compare mo sa round 1, iba eh, no? So, yeah. Tingnan natin ngayon yung, eto na. Pero alam kong nahihiya na yan. Kasi halos lahat ng battle niya madumi. Kaya ang ginawa, yung mga hindi niya na-spit,
Ni-recycle, sinube. Tapos nung laban niya kay Sikreto, binanat sa huli. Kaya kahit papano, awa ng Diyos, nakalimutan niya uli. Gago. Tanga. Napanood niyo yun? Dinamay niya doon yung mga Muslim. Tanginan to, pasmado, bibig. Nakakabilib. Hindi takot na mapugutan kasi wala siyang liig. Tangina, sinabihan ba naman na nagbebenta daw sa bangketa habang may mga kasama na supling? Eh kung tutuusin, guys, wala namang masama sa mga hassle ng Muslim, tama? Ang masama, yung puro karap battle tapos hindi ka pa supreme. At yung nagbebenta pa ng tempered glass, yun pa yung binasag ka on screen. Ha? Galit na ako. O, iniwan ng lambit. So ganun ang trabaho nito ni Class G. Parang meron siyang cellphone booth, ganun. Solid Yeah. Basag mga ngipin. Wala kang magandang pinakita, Atoms, kahit hindi mo aminin. Habang kung usapan ay sikreto, wala nang dapat sapitin. Ay, putang ina mo! Tanga. Kabang, yun. Oh, hindi ako nag-joke o nabitin. Sikreto nga, di ba? Malamang bawal sabihin. Yo! Ang pag-usapan nilang natin, yung pagiging online battler mo, oo, yung labanan nyo na long range. Ibibidyo mo lang yung sarili mo, tapos i-upload ng liga sa homepage. Puta, pwede pala yon. Nung napanood ko galit na galit sa harap ng camera, feeling nasa totoong stage. Nirecord mo pa talaga sa loob ng kotse. Puta, akala ko road rage. Tapos sasabay ka ngayon sa mga current sa pataasan ng voltage, malamang umuwi to na umaaray. Magaling ka lang sa video battle kasi pwedeng ulitin pag sumasablay. Battle MC na kapag may signal, sa online lang sumasabay. Habang ako hitman, kapag may signal, sakali to pumapatay. Oo, noon pa man, magkaiba na tayo ng nilalapagan, kaya di mo ko malalamangan. Yung apoy ko, baga pa lang, di ko kasi pinapaypayan. Yung apoy mo, yan na yan, di mo na yan malalakasan. Hanggang dyan ka na lang. Ang aking pinapaalam, dito sa pinagtatanghalan, ako pinapalakas, ikaw pinagtsatsagaan. Real talk. Sinabi yan ni boss sa isang podcast. Naduda siya noon na maglaro yan. Ba't niya pa nga naman tututukan, wala din naman patutunguhan. Diba? Huling pasiklab mo na dapat yung sa 1 minutes. Doon ka na dapat matutuluyan. Pasalamat ka na lang, nagka 2x2, di na dapat yun magagatungan. Ngayon naman, nanghihinayang siya sa nagawang legasiya ng tambalang Cygnus tsaka Atom. Kaya kahit laging wak pinapakita, pilit niya pa rin kayo na binabangon. Eh di kasalanan mo pala lahat, boss! Kakahit-hit mo yan ng mumurahin kaya yung utak mo nalason, pues meron akong baon. Isang kahang Yossi, boss, Malboro yan para di ka na nagtsatsaga sa champion! Patay ko! Utang ina, pinaasa ko lang, kayo naman Yo, sana na-enjoy nyo yan, man. Thank you. Zoning 21. Panalo sila parehas doon. Panalong Motus doon. At panalo rin na flip top doon. Solid. Nagustuhan ko yung tatandaan. Oo, yun. Tapos yung makalimutan niya ulit. Nakalimutan niya ulit. Wala siyang liig. Tapos yung on-screen. Bawal sabihin yung parang fake niya na choke. Tapos pinagtsatsagaan. Tapos yung magagatungan. Tsaka yung champion. Ang kulit no? Talagang inaangasan niya si Arik na ganun So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tingin ko nakuha ni Class G all 3 rounds. Tingnan natin kung nasasabihin ng iba. Atoms vs. Class G. Mag-iisa pang beses para sa kanilang pareho.
Ang bata ng Urado, 4-1. Magigay para kay Class G. Yo, gusto ko lang magpasalamat kay Atom, di kayo inaasahan yun. Yun, shoutout sa, sa Black Manila, sa Hypebeat, men. Kaya yun, sa Real Jokes AC nyo, sa Bargain, sa Yoga Run, yung mga hustle niya. Alam ko para sa rhyme lang naman yun, para sa scheme, no? Pero para lang alam ni Class G, parang sigurado hindi mo mura hinihit ni Arik. Ay, kay Jeline ulit. Kay Gibo, salamat sa pagsama sa akin. Thank you kay Atoms. Yeah. Salamat sa lahat na nanonood to. Yeah, Atoms nga pala. At syempre, shoutout sa Real Jokes Clothing, Soanoy 4400, Street Closet, Chef Master Cuisine, Bergbox, Salvado Clothing, Street White Clothing. At yeah, thank you guys. Class G versus Atoms. Judge ka pala. Round 1, sobrang lakas ni Atoms doon. Pero round 2 at 3, medyo, hindi naman siya nag-dip, pero medyo naging stagnant. Habang si Class G naman, nung round 2 at 3, doon mas lumas talaga siya. Variety ng styles, tsaka yung presence niya, gano'n. Tsaka yung syempre yung consistency talaga kaya Class G. Binoto ko si Class G. Para sa akin, round 1, sobrang dikit lang. Kaso naging slow start si Atoms doon. Si Class G, consistent siya all throughout round 1. Pero tingin ko tabla yun, yung round 1. Round 2, para sa akin yun yung pinakamalakas na round ni Atoms. Binigay ko yung round na yun sa kanya. Pero round 3, ayun nga, lumaylay na si Atoms. Tapos yung material ni Class G, sobrang bagay sa sitwasyon. So, binoto ko Class G. Rounds 1 and... binoto ko si Class G, rounds 1 and 3. Ako yung isang bumoto kay Atom. So bali, pakiramdam ko din sa battle. Round 1, malinaw na Atoms yun. Round 2, para sa akin, slight edge. Pero Atoms pa rin. Tapos round 3 para sa akin, doon na nakabuelo ng dire-diretso si Clash G kasi parang naka-apekto din yung stumble or yung pagkawala ni Atoms doon sa round 3 niya. Pero malakas pa rin yung round 3 na yun. Kaso nga yung kay Clash G, dire-diretso yung buelo, start to finish. So yun, bali 2-1 Atoms. Easy nga pala, ang laban yan. Pero round 1, so nakita natin na parang nakuha ni Atoms yung momentum ng round 1. So binigay ko kay Atoms yung round 1, panigurado. Pero nung dumating yung round 2, doon sila nagpalitan eh. May mga lines din si Atoms na maraming haymakers, then ganun din si Class G. And then doon na nagkatalo sa round 3 na parang nawala si Atoms sa momentum niya or nawala siya din sa mga linya. And then nung pagka-round 3 na ni Class G is parang hinatak niya yung kulang sa round 1 hanggang sa napunan niya yung puntos niya. So pinili ko si Class G. Si Article Clipted, shoutout sa'yo. Ko napapanood mo to. Tangina, ang kulit ng energy mo, pare, nakaka-good vibes ka eh. Pag nakikita kita, napapangiti ako sa'yo eh. Binoto ko sa laban na yun si Class G. Round 1, malinaw yun kay Atoms. Sa round 2, undecided pa ako kasi parehas naman silang effective. Bali sa round 3, binigay ko yun kay Class G. Although nagkaroon ng bahagyang stumble si Atoms doon. At doon naman yung pinakamalakas na round ni Class G doon. Parang clutch moments yung nangyari. Na solid yun. Class G. Shout out kay Atoms. Solid yung laban namin ni Clash G. Katulad nga ng sinasabi ko palagi, may problema na naman sa round 3 ko. Medyo nakalimot ako pero nabawi ko naman. Pero kumbaga sa hindi ko na nahabol yung energy ko kasi feeling ko parang hindi na worth it yung pagbawi ko. Pero yun din yung kinalakasan ng round 3 ni Class G. Feeling ko round 1 medyo okay pa yung bakbakan namin. At round 2 medyo parang tingin ko parang lumamang ako ng onte. At round 3 sa kanya talaga yon malinis kasi maganda yung angle niya sa akin kasi kumbaga sa nakalimot ako ng linya tapos yung round 3 niya, yung angle niya din doon is pag round 3 mahina na rin ako. So kumbaga sa nag-swak pero solid yung naging laban namin. Ang saya ng crowd, ng presentation ng mga crowd, kumbaga sa lahat sila napasaya din namin at syempre mas naging masaya ako nung sinabi sa akin na Sir Arik, pero sa akin na lang yun. Pero yun. Isa-isahin, lahat isusunod, ubusin, kung buong tray bumot.
Pagtsatsaps-tsapin yung mga braso parang mga nagsasayaw ng mga igorot. Grabing bakbakan yun, tangina. Ayun, kagaya ng sinabi ko nung kanina, ina-expect ko yung ganong Atoms kasi alam kong babawi siya. Actually, kung wala siguro ako sa tamang pag-iisip, baka nauga na ako eh. Ang ginawa ko nilang, nung nakita ko ang lalakas din ng rounds niya, ine-enjoy ko nilang eh, grabe. Babanat siya, na-enjoy ko, tapos bibigay ko naman yung yung dala ko, na-enjoy din nung crowd, na-enjoy niya rin. Grabe, sobrang saya nung bakbakan na yung bakbakan talaga. Diyos ko, Atoms! Eh di kasalanan mo pala lahat, boss! Kakahit-hit mo yan ng mumurahin eh, kaya yung utak mo nalason, pues meron akong baon. Isang kahang Yossi, boss, Malboro yan para di ka na nagtsatsaga sa champion! Putangin ang patay ito! Putangin ang pinaasa ko lang! Ngayon, hintayin nyo kaming mag-release ng music ni Cygnus kahit palagi kong sinasabi na hindi pa namin nare-release. Basta hintayin nyo lang guys kasi niluluto pa. Tsaka yun, sa merch pala namin, pwede kayong umiscore sa MMXNN. Yan, pwede nyong i-check. PM nyo lang ako kung gusto nyo umorder. At yun. Siyempre, pag binigyan tayo ng battle tayo dyan. May plano din ako sumali ng pedestal next year sa Motus. Yan. Kita-kits tayo. Sali ulit akong pedestal. Hindi ko naman trip mag-champion. Gusto ko lang, yun. Bumalik doon kasi sasalubungin ko lang mga gutom na MC doon. Titignan ko kung kaya ba. Tapos sa music, na-cancel yung mga music ko. Hindi ko siya ni-release. Bala kong magka-studio. So sana maiipon ko siya, no? Bago ako mag-release ng mga music, yan. Yun lang, yung iba outside battle rap, maglaro ng laro sa computer. Yun, mensahe sa mga sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo kahit na yun, lagi nga akong may problema sa ender o kaya sa last round. Yan nyo, sa susunod siguro uunahin ko nang gawin yung round 3 at kabisaduhin para sa susunod, kabisado ko na. Ayan, sa mga patuloy, salamat sa mga naniniwala, sa mga sumusuporta, nandiyan kayo palagi. Para sa inyo yun, kaya gusto ko rin bumawi talaga. At hindi pa naman yun, marami pa tayong gagawin, marami pa tayong pinaplano. Siguro magandang buwelo na rin yung pinahinga ako ni boss para makabawi sa inyo. Sa mga nanonood dyan, enjoy nyo palagi yung mga video. Men, gasolina namin kayo. Yun lang! Yeah. Congrats sa parehas. Congrats sa Flip Top. Langit Lupa, nakita ko si Mr. Lefty ang magre-represent ng Rapolo. So wow, mabattle siya ng Tagalog. Solid, dinabangan ko yan. Sa buhay, Rafian. Let's fucking go. Sa ano naman, sa process of illumination, si Santo sasali. So tingnan natin, pare. So Santo ng Hiraya dito, Santo Plata ng Hiraya. Tingnan natin. Good luck sa iyo, pare. Salamat sa lahat sa inyo, pare. Nag-enjoy ako at susunod na review, malamang yun na yung Poison tsaka GL, no? Tingnan natin. Yeah, so salamat sa oras, mga pare. Peace.